Nagtipon po ang mga miyembro ng labor at transport groups dito sa Jensen para suportahan ang mga manggagawa ng ABS-CBN. Isang candlelighting at noise barrage ang ginawa bilang pakikisa sa mga manggagawa na mawawalan na ng trabaho sa susunod na buwan. Papatrol Francis Canlas. Ito ang noise barrage ng mga empleyado ng ABS-CBN Jensen Sabado ng gabi bilang pakikisa sa malawakang noise barrage sa iba't ibang panig ng bansa matapos na patayin ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN na nagresulta sa malawakang retrenchment ng network. Apektado ang mga manggagawa ng ABS-CBN Regional na mawawalan ng trabaho sa susunod na buwan. Ang senior cameraman na si Randy Estrella na mahigit sa 20 taon nang nagtatrabaho sa ABS-CBN, hindi pa alam kung saan siya mag-a-apply ng trabaho pagkatapos ng Agosto. Aminado siya na sa edad na 50, mahihirapan na siyang mag-apply ng trabaho. Inaalala niya ang kinabukasan ng kanyang 5 anak. Siyempre masakit. Ikaw daw wala ng trabaho, 5 ang anak mo. Sana masaya na kayo. Sinong kampo ng mga puon nyo na nag-utos ng ganito? Nagawa nyo kaming para pang pinapatay nyo kami. Ang pamilya okay lang kami, ang pinapatay nyo. Hindi nakasali yung mga maliliit na anak namin. Nangako ang ABS-CBN na ibibigay ang nararapat na benepisyo at separation pay na naaayon sa batas para sa lahat ng empleyadong kasama sa malawakang retrenchment. Nakisimpatiya sa ABS-CBN employees si Jensen City Councilor Jeng Gacal na naniniwalang naging abusado ang mga kongresista na pumatay sa prangkisa ng ABS-CBN. Back up ng eksaktong ebidensya yung kanilang decision. They made their own evidence to suit their own judgment. Very clear naman na in the investigation done by the Senate, very clear na lahat ng paratang was denied by the Executive Department. Yung pa rin ang decision nila. So, talagang palpak na palpak. Isang candlelighting ceremony naman ang pinangunahan ng labor at transport groups na kasapi ng Centro Soxargen. Sumama sa aktibidad ang isa sa mga trabahante noon na tinanggalan din ng trabaho ng isang canning factory at sa patuloy na coverage ng TV Patrol South Central Mindanao, nagkaroon ng saysay ang kanilang kaso. Simpleng pagmamalasakit lang umano ang kanyang kontribusyon sa network, pero para nito ng kanyang pasasalamat. Ang ako lang sa sayangan yung hugot na nganong naingunani ng naitabo sa ABS-CBN nga ipasalamatan kaya mo dako kayo katabang ang ABS-CBN sa moang. Ayon sa pinuno ng sentro, ang pagpatay sa prangkisa ng ABS-CBN ay panggigipit sa network. Dagdag sa mahigit 7 milyong nawalan ng hanap buhay ngayong pandemic ang mga empleyado ng ABS-CBN na mawawalan ng kabuhayan. Kahit sa kanilang naging contribution, parang sila pa yung naging masama, no? Sa mata ng publiko dahil doon sa mga accusation, no, ng mga trapo na politiko, no, ng ating bansa, kagaya ng 4 na kongresista na talagang consistently, no, na nag-oppose talaga doon sa renewal ng ABS-CBN. Nagpasalamat naman ang mga empleyado ng ABS-CBN sa pagdamay at simpatya ng labor at transport groups. Naingunani so sa transport diyan sa destino. So, siguro nga kita na pud ang isunod ani nga mawad-an og panginabuhian. Ipinapanawagan naman ng sentro na sana ay suportahan ng mga naniniwala sa malayang pamamahayag at demokrasya ang anumang hakbang na pwede pang maging paraan para makabalik na sa free TV ang ABS-CBN na siyang pinagkukunan ng tuwa, tulong at impormasyon sa panahon ng pandemya ng milyon-milyon itong taga-suporta. Francis Canlas, ABS-CBN News.